Pag-usapan natin ngayon sina Zerubbabel, Ezra, Nehemiah, Prophet Haggai, and Prophet Zechariah. And later on, pag-uusapan naman natin ang mga nilalaman ng books nila. Welcome sa Narrow Path. Ituloy natin ang series na Looking for Jesus in the Old Testament. And once again, my name is Nix. Let's begin. So 5 Bible characters nga ang sabay-sabay natin pag-uusapan from the Old Testament. Yan ay sina Zerubbabel, Ezra, Nehemiah, Prophet Haggai, and Prophet Zechariah. And take note, ito po ay quick overview. Hindi na mga books, pero ng mga characters muna. Dahil bago natin talakayin yung books, mahalaga na malaman po muna natin kung sino nga ba itong mga characters na ito. And after nito, gagawa ako ng 4 separate videos para sa 4 books, which is ang Book of Ezra, Nehemiah, Book of Haggai, and Book of Zechariah. At mas maiintindihan na natin ang context ng mga books na yon after natin gawin ang quick overview nito para sa mga characters na nabanggit. So ang tanong, bakit nga ba 5 agad sila? Anong meron sa 5 to? Well, sila kasing 5 ay magkaka-connect and parehas silang ginamit ng Diyos sa 2 mahalagang events. Ang unang events ay ang pagbalik ng mga Israelita mula sa Babylon. Noong 597 BC, tuluyang nasakop ng Babylonia ang Israel sa pamumuno ni Nebuchadnezzar, hari ng Babylon. Napakaraming bihag ang kinuha mula sa Israel at dinala sa Babylonia para gawing bihag at alipin. Pero bago pa mangyari ang lahat ng ito, na-prophesy na ito ni Prophet Jeremiah. This whole country will become a desolate wasteland, and this nation will serve the king of Babylon 70 years. But when the 70 years are fulfilled, I will punish the king of Babylon and his nation, the land of Babylonians, for their guilts, declares the Lord, and I will make it desolate forever. Jeremiah 29:10. This is what the Lord says. When the 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. Hanggang sa Book of Jeremiah chapter 30 hanggang 33, sa chapter 51 verse 37, verse 52 hanggang 58, at sa Book of Isaiah chapter 13, mababasa natin ang patungkol sa pagbagsak ng Babylonia. At nangyari ang pagbagsak ng Babylonia sa kamay ng Persia. 539 BC sa pamumuno ni Cyrus, the king of Persia, napabagsak at tuluyang nasakop ang bansang Babylonia. At simula noon, nasa ilalim na ng pamumuno ng Persian king na si Cyrus ang buong Babylonia kasama ang mga nabihag nitong mga Israelita. At sa pamumuno ng Persian king na si Cyrus, dito na magsisimula ang powerful restoration and redemption ng Diyos sa Israel at sa paglitaw ng 5 lalaki na sina Zerubbabel, Ezra, Nehemiah, Haggai, and Zechariah. Bago tayo magpatuloy, hinati ko sa 2 yung 5 taong na pag-usapan natin para mas maintindihan natin. Una ay si Zerubbabel, Ezra, and Nehemiah, the leaders. And pangalawa, Prophet Haggai and Prophet Zechariah, the teachers or the prophets. So, simulan natin sa mga leaders at umpisahan natin kay Zerubbabel. Ipinag-utos ni King Cyrus na pabalikin ng mga Israelita sa sarili nitong bansa. Pinamunuan ng 11 lalaki ang paglalakbay nila mula sa Babylonia pabalik sa Israel at isa rito si Zerubbabel. Matapos ng matagumpay nilang pagbalik sa Israel, sinimulan ni Zerubbabel ang pagtatayo ng altar upang mag-alay. At pagkatapos nito ay sinimulang itayong muli ang pangalawang templo. At sa pagtatayo ng pangalawang templo, dito papasok ang the teachers or sina Prophet Haggai and Zechariah. May pagkakataon na natigil ang pagtatayo ng second temple. At dahil dito, ang iba ay na-discourage at ang iba naman ay nagagalit. Kaya ang ginawa ng the teachers or sina Prophet Haggai and Zechariah, pinalakas nila ang loob ng mga construction workers, yung mga gumagawa sa templo, at minotivate sila na i-continue ang pagtatayo ng second temple. Mababasa natin ito sa Ezra chapter 1 verse 1 to 2 and 14. Pagdating sa Ezra chapter 7, saka palang lilitaw si Ezra. At ayon sa ibang pag-aaral ng mga scholars, nung time na dumating si Ezra, wala na nito si Zerubbabel. Sa pamumuno ni King Artaxerxes, nagbigay ito ng buong suporta kay Ezra at sa mga Israelites na natitira pa sa Babylon na makauwi sa sarili nitong bansa sa Israel. Ipinag-utos ng hari na bumalik sila sa Israel. Si Ezra ay isang dalubhasa sa Torah o ang banal na kautusan. At pagbalik niya sa Israel, dahil tapos na ang pagtatayo ng pangalawang templo, sinimulan naman niyang ituro ang banal na kasulatan at itayong muli ang priesthood na magmumula sa lahi ni Aaron. At sa tulong na din ni na Prophet Haggai and Prophet Zechariah.
So nagawa ni Ezra na makabalik sa Israel at naibalik niya sa ayos ang kanilang priesthood and godly community. Pero gaya nga sa nabanggit, Second Temple pa lang yung naabutan ni Ezra pagbalik niya sa Israel. So ibig sabihin, hindi pa ayos ang Wall of Defense ng Jerusalem. Marami pang kailangan ayusin, kaya dito papasok si Nehemiah. Si Nehemiah ay isang cupbearer sa palasyo ni King Artaxerxes. Napansin ng king na may bumabagabag kay Nehemiah, kaya tinanong ng king kung ano ang iniisip nito. Sinabi naman ni Nehemiah na hindi pa din naitatayo ang Wall of Jerusalem. At naintindihan ng hari na ang ikinababahala lang ni Nehemiah ay ang safety ng mga kababayan niya nakauwi sa Jerusalem. Kaya't pinayagan niya itong umuwi sa Israel upang simulan naman ang pagtatayo ng wall, kasama pa din ng suporta ni na Prophet Zechariah. Sa pagtatayo ng wall, madaming oppositions ang naganap para mapigilan ang pagtatayo nito. Ngunit naging matagumpay pa din at natapos ito sa loob lang ng 52 days. So yan ang very quick overview natin para sa 5 characters natin. Sina Zerubbabel, Ezra, Nehemiah, Prophet Haggai, and Prophet Zechariah. And nakita natin yung connections nilang 5 sa dalawang mahalagang events. And makakatulong itong quick overview na ginawa natin kasi mas makikilala pa natin yung mga characters and yung mga ginawa nila sa book kapag ka nag-focus na tayo sa book mismo nila, which is ang Book of Ezra, Book of Nehemiah, Book of Prophet Haggai, and Book of Prophet Zechariah. At dun pa lang natin sisimulan ang series natin na Looking for Jesus in the Old Testament. So, if you want to know more about Jesus, about traditions and background history of the Bible, Israel and the prophecy, welcome sa Narrow Path. My name is Nix. See you sa next video.